medyo mahaba ito ng konti, bibilisan lang natin mga clear ha. Na-news na to kahapon, pero let's himayin natin. Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas sa jail is 5 to 6 p.m. So by that time, dapat wala ng ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time dito natakot mga clear, dito natakot. Ikinuwento ni attorney kung bakit naisip talaga niya at nag-isip talaga si Madriaga na meron nagbabanta sa buhay niya. Si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos ng marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung malapit sa kanya. Magkaiba sila para may iwasan kumaga parang yun. Yeah, ganun po naging policy na pag may mga open galuga doon, hindi sumasama sa general population si Ramil, positive, no? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock. Nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki na doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa giliran ng daliri. And then, oh my gosh, talaga naman mga ka-clear. Siyempre iba mararamdaman mo kasi alam mo naman may nagbabanta sa buhay mo tapos feeling mo safe ka. Pero minsan, clear. May nangyari na nga, di ba? Oh. Nagurgur si dating Mayor Espinosa sa jail. At ang gumurgur, pulis pa. At kinampihan pa. At acquitted pa. Pero wala na si Espinosa. Di ba? O yun mga clear, di ba? Parang sanay? Style? Same style? Di ba? Oh. May nagtatago, dapat wala ng tao doon sa likod ng gate daw, parang may nagtatago at lumabas at tinutusok-tusok siya sa tagiliran. Parang naghahamon ng away, tapos, and then tinutusok sa tagiliran, and then parang may tutukutin sa likod yung lalaki. Bigla na raw tinulak ng malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung pinabanggit siyang tinulak yung papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard, and then nag-respond yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun, supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigation is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na nakayalo yan, kagaya na sa stream. Basketball uniform lang to, at nung pinapasok ng general population, hindi na ko pumasok sa selda, nakabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung confronting niya si Ramil, tinutulak-ulak niya, sinusundot sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon sila nagkaroon ng minor confrontation nung maramdaman ni Ramil parang bubunutin, may bubunot sa likod. Bigla niya tinulak, nagsisigaw siya, and then nag-respond. Yan lang. Mag-alala natin ng konti, ha? Mga bala kasi ito, Okay. May mga jail guard, at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya, and then, of course, nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng DGNP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yun. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. Wow, bago pa lang from Pasay, mga ka-clear. Bakit? And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Nahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So pinag-ingatan na. Pero alam mo mga clear, tingin ko dapat nakakulong to, DILG. Tingin ko dapat mas pag-ingatan. Not for anything else. Pero kasi buhay ito. Not because magiging witness siya against VP Sara, but buhay to eh. Hanggat kayong ingatan, kasi may banta na eh. Diba? May banta na. So nakikita natin ng mga galawan. Although mahirap naman sabihin na ito ay parte ng plano ng Vice Presidente para hindi ito makapagsalita na. Mga clear. Ito yung ito yung naisip ko ha. Ito yung naisip ko. Okay? Ito yung naisip ko. Bakit kaya siya nag-file? Bakit siya nag-file ng perjury? Bakit siya nag-file ng perjury? Okay. Dahil kaya, ito inisip ko lang to pag nag-file ka ng perjury, ang isipin ng tao, you're doing it legal way, in a legal way, or legally. So, if ever may mangyari, kay Madriaga, pwedeng sabihin hindi sa kanila galing yun. Kasi,
She is doing it in a legal way, filing a case. So why should I ask for an assassin to kill him if I can do it in a legal way? Diba? Kaya ako nagpa-file ng perjury eh. Pero mga klient, hindi rin mawawala sa isipan natin na si VP Sara ay may kakilalang mamamatay tao. May kakilala siyang killer na readyng pumatay for her. Diba? Hindi na makakila yun kasi sinabi niya yun. Sinabi niya yun. Habang siya ay nagme-meltdown, marami nakakita, hindi lang tayo, buong mundo. Alam na siya ay may kakilalang assassin, na siya ay may kakilalang killer who is more than willing to kill anybody for her upon her instruction. Diba? So yun yun. It's been, kaya nga, pamamaraan ba to para sabihin na hindi siya gagawa ng illegal against Madriaga, which she will just file a complaint? Para kung anong man mangyari sa kanya, ay tiga lang, nagsampa nga ako ng kaso eh. Bakit ko naman yan papagurgur? Diba? Pero, kung isipin nyo, ano ang mas kaya na magurgur? Diba? Kasi ang una niyang pinagbantaan ng buhay, presidente. Presidente na yun. Tatlo pa. Presidente, First Lady, House Speaker. Kakilala niya, kayang patayin tong tatlo. Yung kakilala niya, kayang pumataya ng tatlong matataas na opisyal. What more kung ordinaryong tao? Diba? Katulad ng ginagawa ng kanyang ama sa Davao City. Diba? Yung tinulak sa chopper na batang adik daw. Yun lang yun. Hindi naman pwede nating i-analyze dito. Kasi wala sa kanya ngayon na maaaring pag-isipan siya ng masama. Well, hindi natin alam yung ibang history niya. Pero as of now, the way we see it, ang may interest lang mawala siya. Si VP Sara. Or kampo niya. Not naman literally, not specifically VP Sara, but yung kampo niya pwede. Including her. Especially kung marami talagang alam itong si Madriaga. Diba? So, tuloy natin. Mas nagigpit po ngayon doon sa BJFP Annex po. Ano yung kaso yung yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw eh. Kaya si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5354 lang yan eh. So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talaga nangyari yung confrontation na yun between that detainee sa ni Ramil Madriaga. Nakunan ko ng ba yung detainee? Hindi na, wala akong sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at bumiselda sa ibang floor na ako. At doble siguro na po ang pinapatupad doon kay Ramil, mas may po ngayon yung ginagawang pagbabatay sa kanya. Pero Tony, may-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, wala na kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng sala niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malino doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda. During the time, dapat natin sila sa loob ng selda. So nakapagtaka, bakit siya nandoon at tinabangan niya si Ramil? Bakit may basketball siyang uniform? Diba? Ang kwento ni Ramil is, alam mo parang binubuyo kang away, tapos ang may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at sisigaw na siyang humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala siyang exchange of words kasi normally pag may lalapit, hoy, ganun. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I... Well, anyway, kung bala ka naman patay, hindi ka nasabihan yan. Diba? Patay kung patay. I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna na CCTV, ang naka-view is yung NBI. Katulad niyan, kung yung assassin ni VP Sara, papatay, halimbawa, hoy, ba't mo ginaganyan si ganyan? Bakit mo binubulsi kaya? Hindi na. Diretso ng pang yun, di ba? O kaya tusok. Parang hindi na magkakaroon ng confrontation yan. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nakadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabanday sa kanya.
Pero kung sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na Oo. whether we're looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit? what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala or something else? wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na ako kumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then So in other words, wala naman siya nakita. Nandun lang yung fear niya, mga ka-clear, na maaaring may bunutin. Kasi alam mo yun, syempre may takot na to eh. Even before naman, di ba? Nung pagkalabas niya, medyo may takot na siya eh. So dito, naging alerto lang siya. Pero mukhang mapapatunayan to ni attorney kasi nagkaroon talaga ng pag-iimbestiga eh. hinawi niya at tinulak niya papalayo at humingi na siya ng tulong sa mga jail guards. So, ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao? At naka-disguise pa siya ng basketball uniform. When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalawa kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito, nagpanggap na basketball player, kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan, minsan kalaban nila yung mga jail guards. Nag-disguise daw, at talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you Ano to? Lumalabas parang may insider. have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from Ano, di ba? Parang pelikula lang, no? Para lang, hindi natin binibintangan mga clear, unfair naman sa BJMP to. detention officers? Hindi kami pwede magkuklod ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya noong November 29, may mga nagsasabi na sa kanya mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapare sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti lang mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano mangyayari. Talaga naman mga clear, no? Di natin alam, Di natin maalam pwede mangyari dyan. Kaya dapat doble ingat. Kahit sino man yan, mga clear, kahit nakabilangguya, kahit sino bibilangguya, hindi dapat na sinasaktan, mga clear. Ito pa, mga clear, Yun, nakita natin, ipiniliwanag ni attorney, no? Attorney ni Ramil Madriaga, attorney Palad, yung naging sitwasyon. At malakas ang loob niya, hindi to gawa-gawang kwento, dahil ang detalye, kaya niyang i-explain. Diba? Dapat ganyan, mga ka-clear. Hindi yung pagkukwento ka, tapos yung reporter, i-spoon feed ka ng tanong ng question na may sagot na. Oo ka na lang. Diba? So, kung alam mo naman na tama yung ginagawa mo or ina-explain mo, hindi ka naman maliligaw, mga ka-clear.